Para sa exhortation. Praise God. Para po sa hindi pagtatagal mga kapatid, ay tayo po ay manalangin. Praise God. Lord God, dakila naming Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Diyos na patuloy na pinupuri namin, pinalwalhati, Lord God. Ikaw ang karapat-dapat na sambahin, Panginoong Diyos ng lahat ng nilalang, sa lahat ng nabubuhay sa ilalim ng lupa, sa lupa at sa langit, Lord God. Ikaw ang may karapatan na purihin, Lord God, Panginoong Diyos. Ama, salamat po sa umagang ito na patuloy mo at nagkakaloob po sa amin, sa buhay, Lord God, na ibinigay po ninyo sa amin, Panginoong Diyos, na patuloy na ibinibigay po namin ang lahat-lahat ng iyo, Panginoong Diyos. Salamat po at muli po kaming humihingi ng kalinisan ng aming puso, ang aming isipan, Lord God, na anuman po ang hindi nakalulugod sa inyong paningin, Lord, ay patuloy po namin isinusuko ito sa inyo. Ama, patuloy ko pong pinagkakatiwala sa inyo ang munting lingkod na ito at alam po ninyo ang kakayahan nito, ng munting limpak na ito, Panginoong Diyos, ay patuloy ko pong inaalay po sa inyo ito at gawin lamang po ninyo ang munting siklang ito na maging daluyan ng inyong pagpapala, Panginoong Diyos. Gayun din po ang makapakinig ng mga mensaheng ito na nagbubuhat sa inyo, ay i-bless po ninyo sila at inialay ko po sa inyo, Panginoong Diyos, aking mga kapatid na ito, na tunay nga na sa lugar na ito ang mga pinili po ninyo dito sa Doha, Panginoong Diyos ay tunay na pinagpala, Lord God. Salamat po at muli po na pinagkakatiwala maging ang gagamitin nyo sa message, Panginoong Diyos, ay kayo po ang siyang manguna sa Kanya, Panginoong Diyos. Salamat, Lord God, at muli po na binabalik sa inyo lahat ng papuri. Pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Ating pong buksan ng banal na kasulatan. Sa 2 Corinthians 4 verse 10. Ang sabi ng Biblia, 2 Corinthians 4 verse 10, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Praise God. Tayo po yung magsisiupo, mga kapatid. At ang Diyos ang patuloy na magpapala ng kanyang mga banal na salita. Praise God. At tunay nga na ang bawat isa po sa atin sa lugar na ito ay talagang pinagpala. At inasam ito ng mga propeta noong mga nakaraang panahon na dito mabuhay sa panahon natin na ito, sapagkat dito mararanasan ng tao ang hindi mamamatay. Praise God. At nang binigay sa akin ng Diyos na i-exhort para sa inyo, mga kapatid, ay may pamagat na reflection of the Messiah. The Word is the Messiah. The reflection of the Word then is what? Sabi ni Brother Branham, reflecting of Messiah, which is the Holy Ghost among us, He's reflecting Himself. Sabi ni Brother Branham, I declare to you that Christ is the Holy Ghost. Praise God. The word Christ means the anointed one. Just a person that's anointed.
That is the Christ. Christ means anointed, a chosen vessel of God. He is the approved person of God, which is a chosen one. Siya yung kinasihan ng Diyos. At minagaling ng Diyos, sabi nga sa banal na kasulatan, minagaling ng Diyos na manahan siya doon sa kanyang bugtong na anak. At walang sino man sa atin ay makakapagpigil sa kanyang pinili. Tama po ba? Siya ang pumili nun. Kahit na sino man sa atin ay walang magagawa kung pinili niya ang kanyang bugtong na anak na doon siya manahan. Praise God. And now, the anointed one, there will be a man that would be anointed. Anointed with what? The Bible said in Acts 10:38 that Jesus of Nazareth, ang ating Panginoong Jesus, a man approved of God, anointed with the Holy Ghost, went about and done great works and things. Gumawa ng mga dakilang bagay that God manifested. So, ang mga dakilang bagay na kanyang ginawa dito sa lupa, nung siya'y nananatili dito sa lupa, na nagpapatunay lang na nasa kanya ang Diyos. And now, we become anointed, praise God, with that same Spirit. The Holy Spirit nananahan doon sa kanyang bugtong na anak. Praise God. At sabi ko nga kanina, yung ibig sabihin ng anointed, siya na yung pinili. At walang magagawa ang sanlibutang ito, mga kapatid, dahil tayo na ang pinili ng Diyos. Bago pa itatag ang sanlibutan, bago pa itinatag ang patibayan ng sanlibutan, itinalaga na tayo na maging kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo. At paano mangyayari yon, mga kapatid? Sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. We became anointed with that same Spirit. Anointed Messiah. Yun na pagsharingan kagabi. We are the Messiah it. The little Messiah, sabi ni Brother Burnham. Messiah of the last days. To shine forth the resurrection of Jesus Christ. So, in absent ng ating Panginoong Hesukristo, dahil siya ay nasa langit, tayo ngayon ang tinitignan ng sanlibutan na ilaw ng sanlibutan. Sabi nga, tayo nakukubkob ng cloud of witnesses na kung saan laging tinitignan sa atin yung bawat kilos natin, bawat paggalaw natin. Bilang isang Kristiyano, para sa akin, napakahirap sapagkat kailangan mong mag-ingat lahat ng pagpananalita, pagkilos, saan man tayo idinadako ng Diyos, sa trabaho natin, tayo yung nagiging ilaw ng ating mga kasamahan natin. Praise God. And we are that light na makikita ng sanlibutan. At sa panahon natin ito, hindi na natin mapipilit ang tao na magbasa ng Biblia. Tama po ba? Tanging ang buhay na lang natin na nagre-reflect ang salita ng Diyos ang babasahin ng tao. Tayo ay mga letrang buhay na binabasa ng sanlibutan. At tanggapin man nila o hindi sila makakapangatwiran ng tao na hindi nila nabasa o napakinggan ang salita ng Diyos. Sapagkat mismo ang buhay natin, mga kapatid, ang siyang nangungusap sa kanila na ito ang kalooban ng Diyos. To show that He is not dead. So, para pakita sa mundo na hindi patay ang Panginoong Jesus. But in the form of the Holy Ghost, He's in His people. Moving among His bride, among His wife,
with a love affair to her, pouring out into her himself. They are become one. So, ang salitang ito na ating nababasa ay nagiging isa tayo. Ang ating lumang pagkatao ay hindi na ito ang dati nating ibinubuhay, mga kapatid. Kundi tayo yung mga bago ng nilalang sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga nung ating kapatid kanina, nagpatotoo, nabuhay na siya, nakalakip ang Panginoong Hesus. Na hindi na ito ang dati nating sarili. Kung yung dating sarili ni Johnny ay sinungaling, magnanakaw, walang takot sa Diyos, pero ngayon ay lahat nagbago dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At wala akong magagawa doon. Sabi nga kahit na hindi ka na umaten ng ilang linggo, 2 linggo, 1 buwan, kung pinili ka ng Diyos, babalik at babalik ka, mga kapatid. Gaya ni Jonah na inutusan siya papunta ng Nineveh, pumunta siya ng Tarsis, pero kahit anong gawin niya, mga kapatid, kasama yung sa plano ng Diyos na upang matupad ang layunin ng Diyos para kay Jonah. At salamat sa Diyos at naunawaan natin, mga kapatid, na God is in control of everything. At bawat pangyayari sa ating buhay ay ating pinapapurihan lagi ang Diyos, mapabuti man o masama o hindi maganda, lagi nating pinupuri ang Diyos sapagkat merong itinuturo lagi ang Diyos na dapat natin gawin. Kung meron man tayong pagkukulang, kung merong man kulang sa atin na kailangang idagdag, ay tinuturo niya sa atin kung sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Look, Enoch was the living word of God in his age. Tama po ba? He was a prophet. A prophet is God's reflector. So yung reflector, pag nakakita po tayo ng reflector, wala naman itong sariling ilaw. Nire-reflect niya lang yung direct na ilaw, kung saan man nagmula yung ilaw, inire-reflect niya lang yung ilaw. Pero wala naman talaga siyang ilaw. Gaya ng sinasabi ni Brother Vernon, a prophet of God is a reflector. Ngayon, gaya ng buwan, mga kapatid, kapag suminag yung buwan sa gabi, wala naman siyang ilaw, di po ba? Ngayon, bakit siya nagliliwanag? Ngayon, pinapatunayan lang ng buwan, mga kapatid, na merong pinanggagalingan yung ilaw. Na kahit hindi nating nakikita yung pinanggagalingan niya, dahil dun sa reflection ng liwanag ng araw, alam nating may araw. At napapatunayan natin sa sarili, kahit hindi natin nakikita yung araw, sa absence ng araw, na merong araw. Kasi nire-reflect ng buwan yung araw. Praise God. So, ganito ang ibig sabihin ni Brother Man, yung mga propeta nung panahon, isa God reflector. Ngayon, kung ibinubuhay nila yung salita ng Diyos sa kanilang kapanahunan, they are reflecting something. Amen. At yun ang kailangan nating matunghayan kung ano yung nagre-reflect sa kanila. There has to be something strike the reflector to make it reflect. So a prophet is a chosen vessel of God that cannot reflect nothing at all. But he's in direct line with that reflection. So direct line. So yung direct line sa ilaw at sa reflector, kasi pag nakayuko yung reflector, hindi siya magre-reflect. Kailangan direct line sa ilaw. He's a direct line with that reflection. God. To reflect the image of Christ, the Word. You are a reflector. Sabi ni Brother Man, tayo yung mga reflector. Enoch, God's perfect reflector in type. When God was through with him, he just translated him. Took him up. Di po ba?
Siya yung kauna-unahang na-rapture. The mechanics that he had reflected become dynamics with the Spirit and took him up. So, ano yung mechanics na yun na nireflect niya? Kailangan nating matuklasan kung ano nga yung reflection na pinapatungkulan nung kay Enoch. At mapalad tayo mga kapatid sapagkat matutunghayan at matutunghayan ng Iglesia ng Panginoon kung papaano na-translate si Enoch. Yung mechanics, gaya ng napag-uusapan natin yung mensahe nung nakaraan, kompleto na tayo sa ating mechanics. Ang kailangan lang natin yung ignition, yung pagkilos. Aanhin mo ang isang kotse na napakaganda, kumpleto sa lahat ng mechanics sa kanyang mga gear. Kung walang magpapatakbo nung sasakyan. So ang pagkailangan natin yung pagkilos, yung pagsabay ng ating buhay sa bawat ipinapahayag sa atin ng Diyos. At dito tayo pinapupunta ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos. We are flesh and bone of Him. As long as we are the wife of Christ, He died for us. And we died to ourselves. Praise God. And are buried in His name. That we would no more be of the world. So, hindi na tayo taga-sanlibutan. Sabi nga, if you love the world, the love of God is not even in you. So wala na tayo sa sanlibutan. Kaya, ibinubuhos ng Diyos ang lahat ng kanyang pagmamahal sa kanyang iglesia. Sabi nga ng ating kapatid, church, ang ibig sabihin ng church is the called out ones. Tayo yung mga inilabas sa dati nating kinagisnan ng mga maling turo sa mga relihiyon na kinagisnan natin upang mapupurihan natin siya. Sabi nga ng worship leader kanina, we must worship Him in spirit and in truth. But in Him of which both the family in heaven is named after Jesus Christ. It's the Word, reflecting and sparking of the age that you're living in. So, ang salitang ito na nagre-reflect sa ating buhay. At ang mensahe sa kapanahunan na ito. At hindi nagre-reflect yung mensahe ni Noah na babaha, uulan. Hindi na yun ang nagre-reflect, kundi yung mensahe sa kapanahunan natin na nagre-reflect ngayon. Justification ay lumipas na. Sanctification ay lumipas na. At ang mensahe sa panahon na ito ay kailangan baptize tayo ng Holy Ghost. You cannot baptize in the Holy Ghost without even you are not justified. You cannot baptize with the Holy Ghost without having a sanctified life. Kailangan tatlong ito ay nagmamanifest na sa ating buhay. At ang salita ng Diyos, ang buong salitang ng Diyos, ang magre-reflect sa ating buhay. Wala tayong itatapon. At kapag nire-reflect natin sa ating buhay, pinapatunayan lang na merong ilaw somewhere na nire-reflect natin, mga kapatid. Nagaya ng buwan na nire-reflect niya ang araw. Sabi nga ni Brother Branham, yung law itinupo din sa buwan. Yung grace, yung araw. Law requires it, but the grace fulfills the requirement of the law. Amen. So kapag kung iisipin natin, mga kapatid, kapag nabubuhay tayo sa lumang tipan, na meron siyang nire-reflect na isang bagay. Meron siyang itinuturo dun na inire-reflect niya. Which is
grace, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. That's what Moses was. That's what Jacob was. That's what the rest of them was. So lahat, inire-reflect nila yung buhay ng ating Panginoong Hesus na darating. Sparking of the Word of God. The reflector that God was reflecting Himself. And come to that perfect image of God. Jesus Christ. The God's masterpiece. Moses was in Him. Joshua was in Him. And if you are in Him, you was in Him before the foundation of the world. We are the light of the world, mga kapatid. To reflect the light. Ilalagay ba ng Diyos ang isang ilaw sa ilalim ng higaan? O tataklo ba ng isang basket? Hindi po, hindi, di ba? Kundi ilalagay niya ito sa pinakamataas na lugar upang lahat ng nadidiliman ay maluwanagan. At kapag nire-reflect natin ang salita ng Diyos, ang buong salita ng Diyos, kahit namumuhay ka ng isang simpleng manggagawa lamang, dahil nakikita yung ilaw, ilalagay ka niya sa pinakataas. Amen. Tunay ang salita ng Diyos. At sabi nga, sa napagsishare nga natin kagabi, paano po ba natin malulugod ang Diyos? So malulugod natin ang Diyos kung susundin natin yung kanyang gusto. Yung kanyang kalooban. Now there is a way, a pure holy way. A only meeting place that God will meet you. Not because you say, I am a good Methodist, I am a good Baptist, I am a good Pentecostal. No. Because that you are in Jesus, the Word. Amen. The part of the Word that being manifest today. This day's message. Ang buhay natin ang siyang nangungusap sa sanlibutan. Amen. At ang salitang ito na ating isinasapamuhay ang siyang patuloy na magliliwanag sa sanlibutang ito. So we realize that we are here in a negative form. And as long as there is a negative, there has to be a positive. Di ba ba? Kasi doon naman nanggaling yung negative, doon sa positive. So kapag nakakaranas tayo ng mga negative, there is a positive, syempre. So when we see that our life here is in the negative, and knowing that there in the image of some life somewhere, then we know that there is a positive somewhere. God. That the light was struck, and it's reflected something here on earth. And we are only that reflection. The genuine object is somewhere. There is a genuine object somewhere. So kapag nire-reflect natin yung salita ng Diyos at nakakaranas tayo ng persecution ng sanlibutan, magalak tayo. There is somewhere that there is a positive, mga kapatid. At sabi nga ng banal na kasulatan na tayo nagsisitingin sa mga bagay na hindi nating nakikita. Amen. Sapagkat ang hindi nakikita ay may katapusan. Temporal. Subalit tayo ngayon ay nagsisitingin sa mga bagay na hindi nating nakikita. Sapagkat ang mga bagay na hindi nating nakikita ay eternal. Amen. At ang ipinangako sa atin ng Diyos
na buhay na walang hanggan, hindi pa pumasok sa ating puso, hindi pa nakita ng ating mga mata, hindi pa narinig ng ating tainga, ang pangako ng Diyos kung gaano ito kaganda sa mga taong patuloy na nagsisiibig sa Kanya. Amen. Praise God. What you are somewhere else is what you reflected here. What you are. What your celestial or terrestrial body is up yonder. What your celestial body is somewhere else is what you're reflecting back here. Amen. In the spirit land, what you are is what you are here. Amen. If you still vulgar-minded and so forth in the spirit land, you are vulgar-minded here. If you still got malice, envy, and strife, you're in the spirit land with that. It reflects back here. Kaya wala tayong maililihi, mga kapatid. Right. Magkita-kita man tayo, magsama-sama man tayo, maghiwa-hiwalay tayo, you are reflecting that word. At kapag hindi natin nire-reflect, dito lang ba natin magiging banal tayo kapag nakikita tayo ng ating mga kapatid? Hindi. Makita man tayo o hindi ng ating mga kapatid, Amen. That's right. tapat tayo sa ating Diyos na ating nire-reflect ang salita ng Diyos. Amen. But if your whole innermost being has become cleansed and purged, it shows that you got a body out yonder waiting. Praise God. That's being cleansed and purged. And it's reacting back in the flesh. If this earthly tabernacle has been dissolved, we have a one already waiting, mga kapatid. At sa aking pagtatapos, mga kapatid, we are going now to perfection. Amen. Na wala ng lugar upang tayo bumagsak pa o manlumo, manlupaypay. Kasi papunta na tayo doon sa inihanda ng Diyos. Sabi nga sa 12, babasahin ko lang sa 12, Hebrew 12, wherefore, seeing we also are compassed about with a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight, Amen. and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Amen. There is a race. Amen. Now, kung ang isang race ay walang finish line, paikot-ikot ka lang doon at mapapagod ka. Kaya tayo naririto, mga kapatid, hindi lang upang magkita-kita, magkamustahan, na hindi ito nagiging parang routine na lang na pupunta ka dito para makita mo. Hindi. Meron tayong inaasam. Meron tayong nais na makamtan. At ito, at ating nararamdaman sa kapaligiran natin na malapit ng makamtan. At isa man sa ating mga kapatid ay walang maiwan, mga kapatid. At patuloy natin dinadalangin na tayo makasama dun sa nalalapit na pag-agaw. At sabi nga, there is a body. At sabi nga, faith is a substance that things hope for, the evidence of things not seen. This is not an imaginary thing. There is, mga kapatid. At patuloy tayong kino-comfort ng kanyang mga banal na salita. At kapag tinutupad natin ang kanyang mga banal na salita, obligado ang Diyos na
na ibigay, pagkatiwala sa atin lahat, Amen. ang kanyang mga kayamanan. At alam ng Diyos na hindi natin ito sasayangin. At maimamanage natin ito ng tama. At kahit na tumatanda ang ating katawan, ang ating sarili, yung the innermost me, is nare-renew day by day. Amen. Namamatay yung luma nating pagkatao. I die daily. Amen. At namubuhay ang ating Panginoong Hesukristo. At sa aking pagtatapos, mga kapatid, grieve not the Holy Spirit of God. Wherefore you are sealed until the day of your redemption. Kung titignan natin yung sealed, itinipon ng ating kapatid na propeta, once the inspector inspect a baggage, kapag wala na siyang makitang depekto, pasado na sa kanyang standard, seselyuhan niya na ito kasi ipepresent niya ito dun sa may-ari. Parang sa aming trabaho. Pag magbubuhos kami ng konkreto, halimbawa sa slab, bago buhusan yan, kailangan inspect yan ng inspektor. Meron siyang checklist na kailangan yung bakal nasa tamang ayos, yung sumunod ba yung contractor sa mga specification. Pag hindi sumunod, hindi niya aprobahan. Hindi niya pipirmahan hindi magpapatuloy yung pagko-construction. At gaya din naman ng iglesia na tinatayo tayo ng Diyos na parang isang gusali. Na bawat bahagi may kanya-kanyang purpose, yung bakal, yung konkreto, at ito'y nagkakalakip-lakip. At bago ka magbuhos, syempre, mga kapatid, merong forma, di ba? Pag sa slab, doon sa ilalim. Kapag ibinuhos na yung konkreto, ngayon, pag matigas na yung konkreto, aalisin na yung forma. Yung forma, hindi ito bahagi ng structure. Tatanggalin ito. Kapag matigas na yung konkreto, saka na tatanggalin. Na wag namang sanang mangyari sa iglesyang ito na tayo mismo na tayo maging forma. Na hindi kailangan dun sa structure. Na kahit na dun sa finishing nga, sabi ko nga sa Panginoon, kahit na doorkeeper lang ako, kahit na yung munting pako lang na ipapako dun sa kisame, na napakahalaga. Ay, napakahalaga. Basta pinaghaharian ka lang ng Diyos. At napakahirap mga kapatid na hindi ka pinaghaharian ng Diyos, na sarili mo lang ang kinikilos mo. Napakahirap mga kapatid. At salamat sa Diyos at dinako niya tayo sa lugar na ito, na tunay nga na ang bawat isa ay pinagpala, mga kapatid. Na ang buong denomination ngayon ay bulag sa katotohanan ito. Ang buong sanlibutan ay hindi makita. Nakatingin sila sa mga estatwa na hindi gumagalaw, na walang buhay. Samantalang ang pangungusap ng Diyos ay nasa kanyang mga banal na salita na at sa kanyang iglesia. Na dito, sa panahon natin ito, hindi nyo ba napapansin mga kapatid na binubuo niya yung mga loopholes, na yung half week, whole week, na pagtutugma. Yung 7 seals na ihag na sa atin. At isa lang ang aking nais iwanan ng Diyos sa mga oras na ito. Let us reflect the Messiah, which is the Word of God. The message of the last hour. Salamat po at dito lamang tayo ginawa ng Panginoon.